Special Chapter Heart. Inilapag ni Heart ang isang banig sa sahig na saymantado. Kahit na mukhang mas matanda pa rito ang sahig ng bahay at medyo may mga biyak na, napakalinis nun. At may floor wax pa. Inilalatag nito iyon at nilagyan ng sapin sa kamangaunan. Let me, pidgel niya sa dalaga at parang ninenervyos na siya sa kakakilos nito. Baka maipit ang tiyan nito at masaktan ang baby nila. Ako na, hindi ka naman nito marunong, natatawang. Sagot ng dalaga habang inaayos ang higaan. Baka mapagod ka. Pwede na yan, pilit pa ni Locke saka. Napakamot sa ulo. Gusto na rin talaga niyang magpahinga dahil pagod siya. Sa biyahe kaya baka kahit na walang sapin ay humilata siya. Roon. May isa pa sana siyang bagay na gustong gawin kaya. Lang ay hindi pwede. Walang pribadong kwarto sa bahay. Nina Heart at baka mabulabog ang buong barangay kapag umungol ito ng malakas at mapasigaw. Ay nalalayan niya itong tumayo at sa kanya pinaupo sa upo ang kahoy. Napasandal ito kaagad. Ayan na, sabi na nga niya dahil para na itong tinakasin ng lakas. He was about to sit next to her when somebody knocked at the door. Ate. Si Lexus, Heart told him so he immediately opened the door. Natuod ang isang binatilyo at isang dalagitan ng makita siyang nakatayo sa may pintuan tapos ay tumingin kay Heart. Pasok na kayo. Si Kuya Locks nyo, pakilala nito sa kanya. Locks, si Lexus saka si Lexus, mga kapatid ko. Ngumiti siya at ganun din ang dalawa pero may pagkaalanganin habang patanjin tingin sa kanya. Siya ba yung boyfriend mo, ate? Tanong ni Lexa. I am, agaran niyang sagot sa kaisinara ang pinto. Sa inyo po ba yung mga sasakyan sa labas? Tumanggo siya, may bodyguards. Hindi niyo na po ba ipakukulong si ate? Oo pa rin, aniya na ikinalaki ng mga mata ng dalawa. Sa puso ko. Siya man ay natawa sa sarili niyang salita dahil parang nakornihan si Heart sa kanya. Nag-high five sila ni Lexus kaya tuwang-tuwa si Lexa. Parang mas kinilig pa nga yun kaysa sa ate nun. Matulog na nga kayong dalawa. Huwag niyo nang patulan. Yan at nahipan yan ng hangin sa biyahe. Sina tatay. Ayun si tatay, ang daming kaistorya ng mga driver. Malilibang sila dun, ate. Buti binili mo yung pwesto, si Lexi. Ang sumagot tapos ay naglakad na papunta sa isang pintuan. Dalawa lang doon ang pintuan kaya dalawa lang ang kwarto. Dito na lang ako sa kwarto ni na tatay, ate. Dito ka na ba? Sa sala. Si Lexus naman yun. Oo, dito na lang. Napangisi siya sa sarili. Akala niya ay hindi siya makakayakap, oo naman pala. Nang magsipasok ang dalawa ay humilata na rin si Locks. Dahil gusto na niyang magpahinga. Wala man lang siyang pasalubong sa girlfriend niyang buntis. He tapped the space beside him, come here, aniya rito. Nasumunod naman sa kanya. Nahiga ito sa tabi niya kaya niyakap niya ito sa may tiyan. Ilang buwan na lang ay makikita na niya ang anak nila. Siya talaga ang magiging pinakamasaya sa araw na yon. Matutupad na ang pangarap niya na magkaroon ng buong pamilya. Baby, may naiwan ka pala sa akin, aniya rito at agad. Itong napatingin sa kanya. Ha? But I think I want it. Bibigay mo na sa akin. Just say yes. First. Natatawa itong tumango kaya dinukot niya sa bulsa ng jacket ang daga nito na walang buntot. Biglang tumawa si Heart sa kanya, nasa'yo pala yan. Hinahanap ko yan. I found it inside the car and this had been a lucky charm. Akin na lang ito. Paano ko pa mababawi nakakabit na sa susian mo? Ingatan mo yan kasi bata pa ako nasa akin na yan. Kaya pala magkamukha na kayo. Gagu ka ha. He chuckled and hugged her. Pumikit siya at palagay niya ay payapa na siyang makakatulog ngayon dahil nahanap niya si Heart. Thank God you're safe and I found you. We're going back to Manila. Mama is waiting to see you. Hindi ba pwedeng dito muna tayo saglit para makasama ko si nanay? Of course, baby. Anything you want. Mga 2 araw pa. Can we go beaching, baby? Aniya at tila excited. Siya sa kaisipan na yon. Madalas ay sa ibang bansa siya. Pumupunta sa dagat kapag nagbabakasyon siya pero sa Pilipinas ay Palawan pa lang ang napuntahan niya at sa Cebu. Sige, gusto ko rin. Doon tayo sa Tinati Island pero hindi ako marunong lumangoy. Anitong napalabi kaya natawa naman siya. Kailangan mo pala ng swimming instructor. Ako. Magaling ako, aniya sa may tainga nito pero agad na napahagik-hak si Heart. Parang ibang langoy yan, anito kaya natatawa siya. Now she's so corrupted. Kahit mga simpleng pahiwatig niya ng kabastusan ay nahuhulaan na nito. I think I'll have a moment there. Hindi ka nakakasiguro na di sasama ang mga kapatid. Kulalo kapag nalaman niyang sa beach pupunta. Baka maghakot pa yan ng kaibigan. It's okay as long as we have separate rooms. Kinagat ni Locke si Heart sa balikat ng makaramdam. Siya nang gigil. Namimilyo ang mga mata niya at parang umiinit ang pakiramdam. Hindi siya nakatis ay binuksan niya ang kumot at itinakip sa katawan nila ni Heart. He slid his hand inside the garter of her shorts and she gasped.
Iyong kambal, anito pero tinakpan niya ang bibig. Gamit ang isa niyang palad. Just be quiet. Napapikit ito at humawak sa kamay niya. DAMN. He misses her so much. Siya ang mukhang. LALABASAN nang hamagod ang daliri niya sa basa nitong. Ahem kaya agad niyang itinigil. Bakit ka tumigil? Paanggal na bulong ni Hart sa kanya. Kaya natawa siya. I can't. Baka di ko mapigil ang sarili ko. BWISIT ka. Anito sa kanaiinis na tumalikod kaya idinaan. Nalang ni Locke sa tawa. Masusolo rin kita, huwag kang mag-alala, baby, aniya sa. Dalaga sabay halik sa pisngi nito. Ang smartphone niya sa ibabaw ng center table ay tumunog bigla at nag-vibrate kaya agad siyang napatingin. Dun. Kinapa niya lang yun at tiningnan ang tumatawag. It's Katie. Sagutin mo, nakangiting utos ni Hart sa kanya at ito. Na mismo ang sumagot sa video call. Oh my, is that you na, Ate Hart? Bulalas ka agad ni Katie kaya napabuntong hininga siya. Leon na naman ang aagaw kay Hart. Inagaw na nito ang smartphone sa kanya kaya. Napatanga na lang siya. How are you, ate? Nandito na kami sa Manila. Where's your phone? Wala kinuha ni Franco sa akin. .rapist. Pabili ka na lang ulit kay kuya. Oo, syempre, natatawang sagot nito, kumusta ka? I'm so good, ate. Hinihintay ka naming bumalik sa Manila. Excited na si Mommy at si Lola na makita ka ulit lalo. Nanong sinabi ni kuya na buntis ka. Ang bilis naman makapag-chismis ng kuya mo. Well, at least you hindi scam ang pagbubuntis. Naiiling siyang nangingiti sa bibig ng kapatid niya. Wala. Rini yung preno sa pagsasalita talaga. Nakwento na nga siya sa akin na kasabwat ni Ma'am Diana ang doktor, anito. X. Don't ma'am her, ate. She doesn't deserve your respect. Siya man ang legal wife, nakakainis ang mga pinaggagawa niya kay kuya. We couldn't blame him for what he did. Mas mabuti pa kasing sinabi na lang ni Diana na ayaw na niya kay kuya, tapos nang hindi na rin naman siya gustuhin ng ex niya, pipilitin niya si kuya na magstay sa kanya. She was so selfish. Siguro hindi na matino ang utak niya dahil sa rejection ni Enrico sa kanya. Posible na ganun nga, Katie. Hindi malaman ni Locke kung ano ba ang dapat niyang isipin sa mga naging ugali ni Diana. Nalaman niya na incest din ang naging asawa niya. Kaya pala napilitan si Dr. Mayor na pumayag sa panlilin lang ni Diana sa kanya ay dahil sa naging relasyon ng dalawa noong mga bata pa. Si Christian daw ang unang lalaking nakakuha kay Diana, at kaya ganun. Ang ugali ni Diana sa mga magulang ay dahil pinaghiwalay ang magpinsan. Kahit na anong kwento pa man, wala siyang pakialam. Kasama si Christian Mayor sa demanda niya. Malaking pang-uuto ang ginawa sa kanya ng magpinsan na yun at titiyakin niya na magsasara ang ospital na Katie tayo pa lang ng lalaking yun. Tumingin siya kay Hart at pinakatitigan ito, saka siya yamakap ng husto rito, isiniksik ang mukha niya sa batok ng dalaga. Sabay nilang haharapin ang lahat pagbalik ng Maynila at hindi siya susuko hanggat hindi nito nakukuha ang tamang hustisya. Naniniwala siyang sila ang nasa tamang magkakilala sa maling panahon pero lahat ay magiging tama rin. Pagsusumikapan niya iyon na makuha dahil ito ang nararapat na mabigyan ng tamang atensyon, respeto at pagmamahal. Hindi ang sinuman.